Pakinggan niyo itong report na ito. Kasi initial po ito na na-discover na ng mga mamamahayag dito sa ating bansa. Lalo na itong billionaire channel, lahat ho ng mga channel ng mga lehitimong media ang nakakakuha nito at tayo rin ho kasama sa social media na nag-aabang dito ho sa file record ng na-discover sa opisina ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kung yung mga gunita, doon sa Senado, si Joseph Roberto Bernardo ang nagsabi, talagang dumadaan ang mga insertion, malaking project at proponent ng project sa opisina ni Joseph Cabral nung ito ay nasa DPWs pa. Pero nag-resign at namatay na nga. Kaya controversial yung record at initially, ito na ho yung na-discover. Sa side pa lang ng mga senador dito, sa susunod na mga araw ang ilalabas dyan ay yung mga congressman na nag-insertion din. Pakinggan nyo itong balitang ito. At pinangalanan dito, sino-sino mga senador. Kasama si Aimee, kasama si Escudero, kasama si Angara, kasama si Villanueva. Lahat halos lahat. Halos lahat ng senador ng 19 Congress. Kasi itong 20 Congress, kasi simula lang nitong June. Di ba ng June lang? Itong nakaraang June, kasi simula lang ang 20 Congress. At noong July 28, 20 Congress, nagsona ang Pangulo, doon niya ina-expose ang katiwalian at korupsyon sa gobyerno tungkol sa budget ngayong 2025. So ang lumalabas dito, ang mayroong kinalaman, yung gumawa ng budget ng mga senador noong last Congress, 19 Congress. Yung iba nandyan pa, yung iba graduate na. Pero sabit kayo rito. Eto na yan. Tingnan natin itong report na ito. Pakinggan po ninyo. Lalaman ito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Para sa unang bahagi ng aming report, ilalabas namin ang lahat ng mga senador na nakapaloob sa DPWH leaks. Pinakamaraming requested projects umano, si former Senator at ngayon DepEd Secretary Sally Angara, na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador, ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Yes, Angara. Mga pangalawa, si Senator Cheese Escudero na may 34 projects. Ikatlo si Senator Joel Villanueva na may 30 projects. Ika-apat si Senator Aimee Marcos na may 28 projects. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. Kapatid. 11 projects para kay Senator Mark Villar. 11 projects din para kay Senator Luis Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. Ito para kay former Senator Coco Pimentel. Ig-anim naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid at former Senator Francis Tolentino. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Win Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators J.V. Ejercito, Robin Padilla at former Senator Manny Pacquiao. Isa naman para kay Senator Risa Ontiveros. Inappropriate intervention ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP. Ayon yan kay former Yusek Bernardo. Dahil dapat naman galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Corroborated ang nakuha namin mga dokumento ng sworn affidavits na isumite ng ilang dawit na DPWH official sa flood control scandal. Ang tindi, no? Ayan. Pero hindi naman po sinasabi ng channel na ito na yung mga nabanggit na senador ay corrupt o nagsamantala sa pera. Kasi ganito yan. Ang mga senador at congressman allowed po na sila ay magkaroon ng mga project sa national budget taon-taon. Kaya lang, dapat yung mga project na yan at budget na yan na na-assign sa kanila, inilaan sa kanila, gamitin ng tama. Walang korupsyon. 100%. Kung ano yung project na inilaan, ibuhos ang lahat ng pera doon. Legal po yun. Pero ang problema, pumutok ang flood control scam dahil tayo'y binaha. Luzon, Visayas, Mindanao. Nagkaroon ng inspeksyon ng Pangulong Marcos. Kaya ngayon, nabahiran ng malakas na paniniwala na lahat ng insertion, lahat ng isiningit na sa 2025 budget ngayong taong ito, pinagdudahan, pinagkakitaan, pinagdudahang korupsyon ang kinalabasan dahil binaha. So, baka sabihin yung halos lahat pa ng senador ay may insertion. Bakit ang naiipit si Escudero, Villanueva, Estrada, Bong Revilla, sino ba? Villar, Nancy Binay, at po. O di ba, pito yan? Ganito ang paliwanag dyan.
Kaya sila nabanggit kasi may nagtistigo, may nagsabi na District Engineer, Undersecretary. Sino ba yun? Sina Hernandez, Engineer Hernandez, Engineer Alcantara, at Joseph Bernardo, na sinasabing yung mga senador na yon ay mayroong kinalaman doon sa mga project at doon sa 25% or 30%. Kaya sila pumutok. Yung ibang mga senador na nabanggit, napakarami, halos lahat ng senador, hindi nabanggit kasi walang nagpatunay, walang nagturo sa kanila na yung kanilang insertion may anomalya sa ngayon at nung nakaraang mga hearing. Si Joseph Bernardo, DPWH Secretary, Other Secretary, siya yung nagturo kay Bong Revilla at saka kay Jingo Estrada, 25% at nag-deliver ng pera. Si Alcantara nagturo kay Villanueva. At lahat to, may nag-identify sa kanila. So yung ibang mga senador na banggit na sinasabing meron ding mga insertion, baka ginamit nila ng tama. Baka nagamit ng tama doon sa project. Iba yung pag ginamit kasi sa tama, alam problema, yung insertion. Kasi allowed talaga ang congressman at senador dyan sa mga project nila. Pero kung ninakaw at walang nangyari, yun ang problema. Kaya hindi ho lahat ng binanggit ng mga senador noon at ngayon ay may problema. Yung mga nabanggit dahil itinuro ng mga nag-deliver ng pera kasama sa pagparte ng pera, yun ang mananagot. Initial pa lang po itong report na ito na lumabas sa mga media at inilalabas natin ngayon dahil ongoing pa ang pagsusuri ng mga files, mga record sa office, nakuha sa opisina ni Joseph Cabral na ma-influensyang undersecretary. Dahil nga nung buhay ito, hindi gaano napapag-usapan, akala pang karaniwan lang. Although sinabi na ni Bernardo no, na sa kanya dumadaan, pero ang iba deadma. Pati mga senador, hindi pinainit yung issue yun. Deadma rin, yung pala sila yung mabubuko. Kaya pala sinasabi ni Ping Lacson, kasi Lacson kaupo lang nitong June, di ba? At saka ni Soto. Maraming mananagot. Maraming tatamaan. Kaya pala parang kontrol na kontrol ni Lacson ang sitwasyon. Kasi alam niya maraming magagalit sa kanya. Ito ngayon, lumabas na. Yung initial report na galing sa DPWH at galing sa office ni Cabral. Aba napakahalaga ng pag nag-resume at dapat mag-resume after Christmas. Pagpasok ng bagong taon ng Blue Ribbon Committee at hukayin ito. Kasi pag hindi ito ginalaw ng Blue Ribbon, baka nga meron sila pinagtatakpan. Masama yun. Masama dating yun. Kaya halos nagsisimula pa lang talaga ito. Masalimuot na issue ito. Sa susunod na ilang araw, ang lalabas dyan sigurado yung pangalan ng mga kongresista. Kasi ang budget ay hindi maa-aproban ng mga senador lang. Kaya nga, mababa at mataas na kapulungan yan Kaya nga may mga bayad kami, both Congress and Senate. Ito binabanggit ngayon, binabalita ko sa inyo, mga senador lang ang tinukoy dito. Sa susunod na pagkakataon, mga kongresista naman. Dati at kasalukuyan. Na membro ng 19 Congress. Inulitan nila, 19 Congress ang nag-approve ng budget this year, 2025. Yung 20 Congress ngayon, yan ang nag-approve at nag-a-approve, gumagawa ng budget for 2026. Kasi every year po nagbabago. Ganyan katindi. Merry Christmas sa kanila. Sa ngayon, Merry pa rin ang kailang Christmas kasi hindi pa sila kinakasuhan at wala pang warrant of arrest. Pero under investigation ng iba dyan, hindi ko nila lahat. Nagtugma-tugma na yung sinabi ni Mendoza, ni Hernandez, ni Alcantara, yung tatlong engineer, at Undersecretary Bernardo, at yung mga kontraktor na nagsabing 25% to 30%. Katulad na sinabi na Diskaya, ganun ang hinihingi ng mga politiko. Wow! Matindi. Titindi pa ito, mag-relax lang tayo ng ilang araw pansamantala dahil Pasko at bagong taon. Walang opisina ng gobyerno, holiday na. So, Merry Christmas sa ating lahat. Pero pagpasok ng bagong taon, balik at mas matinding usapan sa korupsyon. Mas maraming madadawit, sasabit na politiko, mga senador, congressman, noon at ngayon. Kaya ulitin ko lang yung sinabi ko nung isang araw, halos nagsisimula pa lang. Sayang at nawala si Cabral na Joseph, Undersecretary. Marami pala talaga siyang alam. Marami siyang pwedeng patunayan. Marami siyang pwedeng may tulong sa investigasyon. Ang problema, namatay.
Pati yung pagkamatay niya, kahit na sinasabi ng mga otoridad na nagpakamatay, pinagdududahan pa rin kasi nga sa dami ng alam nito. Bakit magre-relax siya sa Baguio City na ang kasama driver lang? Yun ang isang kaduda-duda ron. Yung asawa at mga anak, hindi kasama. Hindi rin siya pinigilan. Di ba? Tapos ngayon, nabulgar, napakayaman pala ng mga kabral. May-ari ng hotel. Tapos ibinenda sa politiko, kontraktor yung hotel. Di ba? Antindi. Matindi. Kaya akala natin itong nakaraang mula July hanggang ngayong Paskong ito, akala natin matitindi pa yung nangyari. Matindi yung mga nangyari. Mas marami pa pala tayong matidiscovery. Kaya pasintabi na nga po si Jose Cabral, ito pala ang magiging susi. Naging susi pa ng maraming dapat nating malaman nang siya'y mamatay, nang siya'y mawala. Kasi siya lang naman ang nawala, si Cabral. Pero yung dokumento, yung record, listahan ng pera, project at politiko, buhay na buhay. Hindi nagpakamatay. Buhay na buhay ang mga record. Nasa ombudsman na. Matagal ang ginawa ka ng DPWH. At nasa kay Congressman Libiste na yan. Kung naniniwala kayo kay Libiste, nasa inyo. Kung hindi, nasa inyo yan. Pero ako'y naniniwala doon sa record na naisumiti sa ombudsman. At dahil dyan, dapat maging mas active pagpasok ng bagong taon ang Blue Ribbon Committee ni Senador Ping Lacson. Dahil pag hindi siya nagpatuloy ng investigasyon dito, baka pagdudahan siya na kanyang pinagtatakpan itong mga senador na ito, halos lahat eh. Pero kanyang ibubulgar, kanyang aalamin ng totoo, wala siyang pagtatakpan kahit kasamahan mga senador, mas maniniwala ang tao. Kaya Senador Ping Lacson, pasintabi na po. Merry Christmas po sa inyo. Advance Happy New Year. Nasa kamay mo at nasa Blue Ribbon Committee ang kaliwanagan. In public, malalaman natin kung ano. Kasi sa ICI, limitado yung live interview ron. Sa ombudsman, wala namang live interview kapag nagbabalangkas sila ng mga dokumento. Blue Ribbon Committee ang pag-asa.